Good morning! Ngayong araw nga, lalabas muna tayo para bumili ng makakain. Tikman ko kasi noong isang araw yung pandesal nila dito na binili ng afam natin. Mas gusto ko kasing kainin yung sa umaga, yung pandesal lalo't pat bagong luto. Pagpasensyahan nyo na muna yung boses ko na para mahina kumpara sa unang voice over natin nung nasa probinsya pa tayo. May natutulog kasi dito sa katabi natin, kaya ayaw ko naman sila maistorbo sa mala probinsya ng boses natin. Unang labas ko nga ito na umaga. Kahapon kasi nung lumabas ako ay hapon na at umaambon pa. Ito nga pala yung dadaanan mo bago ka makalabas sa hallway. Dito nga ang parking area ng mga motor kapag may motor ka, kaya safe na safe dito yung motor mo. At paglabas mo makikita mo na dito yung mismong gate ng building na ito. Imagine mahigit 8 floor tapos nasa baba ka. By the way, ayan yung security nila dito kaya hindi ka dito makakapasok ng basta-basta. Finally, nasa labas na rin tayo. Paglabas ko nga masasabi kong wow, nakakita din ako ng araw. 3 araw na kasi akong hindi nasisilakan ng araw kasi lalabas ka lang kapag may bibilin ka. Bawal kasi tumambay sa hallway kasi mumultahan ka nila. Dapat ay nasa loob ka lang ng bahay mo. Para kang zombie dito, tulog sa umaga, gising sa gabi. Ayun nga pala yung nagtitinda ng malunggay pandesal. Sobrang lapit lang dito. Maglalakad muna tayo para mapawisan, tsaka na tayo bibili pagbalik. Maganda dito dahil marami dito mga sari-sari store na hindi ka napupunta sa malayo para bumili ng mga kailangan mo. At ayan yung makikita mo dito, puro gusali, bahay na dikit-dikit. Wala ka makikitang puno dito, puro bahay, building yung makikita. At hanggang dito na lang muna tayo kasi kapag lalampas tayo dyan, baka hindi na tayo makakabalik. Pero andyan yung nagtitinda ng manok, isda, karni at mga gulay-gulay. Hindi pa kasi natin masyadong kabisado ang lugar na ito. Hindi ka na dito mahihirapan sa bibilhan mo kasi malapit lang. Maganda dito sa mga ganitong lugar ay may negosyo ka, pero sa katulad natin na puro lang trabaho, tulog lang yung pahinga mo, ay hindi mo na maiisipan yun. Tignan nga natin yung mga ulam nila dito, kung ano yung mga luto nila. Grabe guys, puro baboy yung luto nila. Hindi naman tayo kumakain ng baboy. Bubong baboy at saka dinuguan yung nabuksan natin. May nagtitinda nga dito ng taho. Masarap siguro to ipare sa pandesal. Ang kaso, hindi ako umiinom ng taho. At nandito na nga tayo at bibili tayo ng 15 pesos lang kasi mag-isa lang naman tayo. 15 pesos lang. 15? Tinanong niya nga ako ulit kung talagang 15 talaga yung bibilin ko kasi yung sinabi ko ay Ilonggo. Natawa nga siya sa akin. Namiss ko kasing kumain ng pandesal. Naalala ko tuloy yung pandesal ng kapatid ko. Meron kasi silang bakery, kaya bawat umaga ay may luto sila na pandesal. Naku, nasarap-sarapan talaga ako noon. Nakailang piraso talaga ako kakain kapag mainit yung pandesal. Ito na nga yung pandesal natin. Balik na nga tayo sa loob para makakain. Grabe, ang taas na pala ng araw. Sarap talaga sa pakiramdam kapag maarawan ka. Ang bilis ng panahon. 4 days na pala tayo dito. Nung nakaraan parang nasa bahay lang tayo nagkukulitan sa mga pamangkin natin, pero ngayon 4 days na tayo. Nandito na nga tayo sa loob, kain tayo. Alam nyo ba, may narinig ako dito na nag-uusap. Ang lakas kasi ng boses nila, tapos pinakinggan ko talaga na maigi. Hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, parang Chinese talaga yung salita nila. Sabihin no, may kasama kami para ditong mga Chinese. Parang gusto ko tuloy silang ma-meet. Tapos sasabihin na kung pwede, huwag yun ang agawin yung Philippine Sea. Char. And ayan lang muna for today's video. Please follow our page. Thank you. Mwah.